Nagsisimulang mangyari ang mga misteryosong bagay sa isang karaniwang paaralan at nakikita ng mga estudyante na nangyayari ang kanilang mga pangarap sa realidad. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng Korean series na Nightmare Teacher mula sa taon ng 2016. Si Kim ay palaging nabubuli sa kanyang klase at minsan pati na rin sa labas ng klase. Siya ay tinuturing hindi nakikitang tao na nabubuhay ngunit walang pumapansin sa kanya. Kaya naman lumagda ito sa isang kakaibang kontrata sa kanyang guro upang mapabuti ang kanyang sariling buhay. At isang umaga sa klase si Kang Ye-rim ang monitor ng klase ay nagising ng kanyang kasintahan na si Sang-woo na kumukuha ng kanyang litrato habang natutulog ito. Pinaalam ni Sang-woo kay Ye-rim ang kanilang homeroom teacher ay nahulog sa hagdan at dinala sa ospital. At mula sa araw na yon sila ay makakakuha ng bagong homeroom teacher at ito ay si Mr. Han Bang-go at siya ay ang pansamantalang guro para sa klase ng 2 Class 3. At sa kanyang unang araw inimbitahan nito ang mga estudyante na magpunta sa kanyang konsultasyon para sa kanilang ikabubuti. At nang marinig ito ang estudyanteng nakasalamin na si Chun ay sinabi na dapat na silang tumuon sa kanilang pag-aaral sa panahon ng taon na ito sa halip sa mga sesyon ng konsultasyon. Kilala siya ni Mr. Bang-go at pati na rin ang ranggo ni Chun kaya naman lumapit ito sa kanya at sinabi na ang palaging pangalawa sa klase ay hindi naaalala ng sinuman at ang mga nasa unang ranggo lamang ang naaalala. Alam ni Mr. Bang-go na si Chun ay isang masipag na estudyante na palagi itong pangalawa sa klase sa lahat ng pagsusulit. Binigyan nito ang klase ng kalayaan na kumuha ng konsultasyon kung sino lamang ang may gusto. At para sa unang mag-aaral na makakakuha ng konsultasyon inimungkahi ni Mr. Bang-go ang pangalan at ito ay si Kim na palaging binubuli ng kanyang mga kaklase maging sa loob o labas ng klase at wala itong kaibigan at ang mga babae ay palagi siyang pinapahiya. Kaya naman nagtungo si Kim para kumuha ng konsultasyon mula sa kanyang guro habang pinakalma siya ng guro sa pamamagitan ng pagbigay sa kanyang tsaa na maiinom at inalok siya na gawin ang kanyang buhay na naayon sa gusto niya. Binigyan niya ito ng isang chart ng sitting plan ng kanilang klase at hiniling sa kanyang na gumawa ng linya sa mga taong gusto niyang maging kaibigan. Sinamantala ni Kim ang pagkakataon at gumawa ng linya upang magkaroon ng dalawang bagong kaibigan na madalas siyang binubuli. At pagkatapos ng ilang sandali sa kanyang gulat ang isang babae ay lumapit sa kanya at humihiling ng tulong sa isang takdang aralin at ang isa pang babae ay lumapit rin at inaalok siyang sumama sa cafeteria. Si Kim ay naging emosyonal matapos itong makita at nagsimulang umiyak dahil lagi itong mag-isa at ngayon ay parang natupad na ang kanyang pangarap. Pagkatapos ay dumating ang pangatlong estudyante na siyang pinuno ng dalawa at hiniling nito sa mga babae na lubayan si Kim at sumama sa kanya dahil ayaw nito kay Kim at ayaw din niyang kausapin siya ng ibang babae. At pagkaraan ng ilang oras bumalik si Kim sa konsultasyon para hilingin kay Mr. Bang-go na muling gamitin ang chart at sa pagkakataon na ito nais nitong putulin ang ugnayan ng tatlong magkakaibigan. Ngunit sinabi ni Mr. Bang-go na kailangan nitong pumirma ng kontrata bago nito muling magamit ang chart dahil hindi na ito libre gamitin sa pangalawang pagkakataon. Sumang-ayon si Kim at ang kanyang daliri ay nasugatan at nahulog ang dugo sa kontrata at lumitaw ang kanyang pangalan. Binalaan din ni Mr. Bang-go si Kim na gamitin ang chart ng maingat dahil kapag ang isang linya ay nakansela hindi na ito maaaring isulat ulit. At dahil dito ang kontrata ay kumpleto na at pinakita si Kim na pumasok sa isang madilim na lugar sa harap ng isang salamin. At balik sa klase mayroon na itong chart mula kay Mr. Bang-go kaya kinansela nito ang linya ng pagkakaibigan sa pagitan ng kanyang mga kaibigan at sa pinuno ng mga ito. At sa lalong madaling panahon ang dalawa nitong kaibigan ay bumalik kay Kim at ang boss ay nagsimulang magselos kay Kim. At pagkatapos nito gumuhit si Kim ng mga linya sa pagitan ng kanyang pangalan at sa lahat ng kanyang kaklase at ang lahat ay natuwa sa kanya. Na-enjoy nito ang oras kasama ang kanyang bagong mga kaibigan na naglalaro ng sports at nagkukwentuhan sa klase. Kinansela din ito ang pagkakaibigan ni Sang at Kang at ginawa nitong sarili niyang kasintahan si Sang kaya sinimulang nitong hindi pansinin si Kang at gumugol ng oras kasama si Kim. Naghinala si Kang Ye-rim at sinubukan na magtanong kay Kim ngunit kinausap niya ito ng marahas at iniwan. Ang lahat ngayon ay kaibigan na ni Kim at nagsimula nilang tuyain ang babaeng boss ng mga bully na palagi siyang binubuli dati ngunit hindi rin gusto ni Kim ang panunuya na ginagamit ng kanyang mga kaklase. Kaya naman muli itong bumalik kay Mr. Bang-go upang ibalik ang lahat ng kanyang ginawa ngunit sinabi ni Mr. Bang-go na ginawa na nito ang lahat at hindi na niya ito maibabalik pa sa dati at ito ang dahilan kung bakit siya binalaan ni Mr. Bang-go tungkol sa paggamit niya ng chart ng maingat. At habang nag-uusap pinilit ni Kang si Sang na kumuha ng litrato ng dalawa ng magkasama at ang mukha ni Mr. Bang-go ay sobrang labo sa larawan.
At balik sa klase ang lahat ng estudyante ay gusto si Kim na sumama sa kanila at ang ilan ay nais na magpatulong sa takdang aralin at ang iba naman ay gusto siyang kasama sa cafeteria at ang lahat ay pinag-aagawan siya. Ang mga ekspresyon ni Kim ay nagsasabing hindi nito gusto ang nangyayari at naalala nito si Mr. Bango na binalaan na siya tungkol sa mga kahihinatnan at sa kaguluhan na ito nahulog ang kanyang chart sa lupa at nahulog din ang kanyang inuman sa sahig at tumapon ang ilang tubig sa chart. Ang tubig ay nawala sa linya sa pagitan ni Kim at Sang kaya naman muling sinamahan ni Sang si Kang at wala rin itong alaala sa pagbabago ng kanyang isip. Samantala tumakbo si Kim upang iwasan ang mga estudyante at nagtungo ito sa rooftop ng paaralan para lumanghap ng sariwang hangin. Ngunit nakita nito ang boss ng mga bully doon na tila nagsasawa na sa kanyang buhay. Nakatayo ito sa gilid ng isang rooftop na tila magpapatiwakal ito at nagtungo si Kim sa kanya at kinumbinsi ito na bumaba dahil ang kanyang buhay ay napakaganda at kailangan niya ito tignan sa ibang anggulo. Ang babae ay bumaba ngunit sinabi nito kay Kim na ang buhay niya ay magiging mas maganda kung ibibigay nito ang buhay ni Kim. At sa kaparehong oras ang iba pang estudyante ay pumunta sa lugar at nagsimulang kunin si Kim at muling bumagsak ang kanyang chart at sa pagkakataon na ito ay nahulog ito sa tubig at sa ilalim ng paa ng maraming estudyante ay nasira ito at ang mga linya ay nabura dahil sa tubig. At pagkatapos ang lahat ng estudyante ay iniwan si Kim ng mag-isa at bumalik sa klase. Samantala sa klase sinubukan ni Kim na kausapin ang kanyang mga kaklase ngunit walang gusto na makipag-usap sa kanya. Umiyak ito at nagmamakaawa sa kanyang mga kaibigan ngunit muli wala na siyang kaibigan ulit sa ngayon. At sa sumunod na araw sa klase ang isang upuan ay walang nakaupo at walang nakakaalam kung may nakaupo ba dito sa umpisa ng klase o wala. Ang isip ni Kang ay napunta sa isang kamatayan ng isang babae na bitbit ng isang lalaki sa kanyang kamay. At pinakita rin si Kim na nakulong sa isang madilim na salamin at labis itong umiiyak para sa tulong. At sa sumunod na araw si Kang at Sang ay napansin ang isang nakasulat sa lamesa at sinabi na huwag silang pupunta sa silid ng konsultasyon. At ngayon ang kwento ng pangalawang estudyante ay nagsimula at ito ay si Chol at nakikipag-away ito sa bully ng paaralan na si Tae para sa kanyang kaibigan. At isang araw narinig nito na ang kanyang kaibigan ay binugbog ng kapatid ni Tae kaya naman ginulpi nito ang kapatid ni Tae ng husto bilang ganti. Nang dumating si Tae para maghiganti hinamon siya ni Chol sa isang laban upang mamuno sa paaralan at mabilis tinanggap ni Tae ang laban at ngayon lahat ng mata ay na kay Chol dahil si Tae ay napakalakas at wala itong laban sa kanya. Isang lalaki ang pumunta sa klase at pinaalam ang tungkol sa laban ni Chol pagkatapos ng kanilang klase. Ngunit bago pa ito tinawag ni Mr. Bango si Chol sa silid ng konsultasyon at sa loob ng silid naniniwala si Mr. Bango na hindi ito mananalo kay Tae at madali lang itong matatalo sa laban. Bagamat dahil isang guro si Mr. Bango dapat siya ang pumihil sa away ng mga estudyante ngunit tila mas masaya ito. Tinatakan nito ang kamay ni Chol at hiniling na bumalik sa eksaktong oras sa lalong madaling panahon. Ang buong paaralan ay nasabik sa paparating na laban at ang lahat ay bumoto para sa kanilang gustong manalo. Gayunpaman si Chol ay nakakuha ng 20% sa mga boto at si Tae ay nakuha ang 80% ng karamihan. Ang ilang estudyante ay kinunan ang pag-iensayo ni Chol sa kanilang mga media accounts at sa araw ng laban nagsuot si Chol ng proteksyon sa paligid ng kanyang tiyan at nagtungo sa rooftop para sa laban. Ang laban nila ay nakunan sa stream at ang lahat ay naroon upang manood kung sino ang magiging bagong boss. At nang magsimula ang laban si Tae ay naging matigas kay Chol mula pa sa simula. Tinamaan niya ito ng malakas sa tiyan ng ilang beses ngunit ang proteksyon ay iniligtas siya. Nang biglang nadulas ito at nawala ang kanyang balanse at sinamantala ni Tae ang pagkakataon at umatake sa kanyang ulo dahilan upang mawala nito ng malay. At nang imulat nito ang kanyang mata nasa loob ito ng silid ng konsultasyon kasama ni Mr. Bango sa oras bago pa man mangyari ang kanyang laban at dahil ito sa marka sa kanyang braso. Natakot si Chol at nais na lumabas ng silid ngunit inalok siya ni Mr. Bango na sariwain ang pangyayari at balikan ito para manalo siya. Ngunit mayroong isang kondisyon at ito ay hindi tatanggi si Chol sa kanyang mga hamon. Muling pinapirma ni Mr. Bango ang estudyante sa kontrata katulad sa dati na may dugo at muli nitong nilagyan ng marka si Chol. At pagkatapos nito umakyat si Chol sa itaas para magsanay sa laban nang lumapit si Kang at nagtanong sa kakaibang pangyayari sa silid ng konsultasyon. Ngunit sinabi ni Chol na wala namang kakaiba at mabilis na nagtungo sa rooftop. Naalala nito ang kanyang unang kamalian sa laban at inalis ang bato na nasa lugar at doon sinanay nito ang kanyang mga suntok at muling naghanda sa laban. At nang magsimula ang laban si Chol ay natalo ng kanyang kalaban at natalo rin ito ng ilang beses at sa tuwing gigising ito ay bumabalik ito sa silid ng konsultasyon.
Naalala nito ang paggalaw ni Tae sa bawat laban nila at sinubukan na alamin ang pangkontra sa internet. Pagkatapos ng ilang subok na gawa nitong lumaban pabalik ng mas tugma, ngunit nanalo si Tae sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang binti sa pagkakataon na ito. Kaya sa kanyang susunod na galaw naglagay si Chol ng mga upuan sa lugar kung saan ginamit ni Tae ang kanyang binti. At sa sumunod nilang laban ang lahat ay napunta ayon sa plano ni Chol at nang ginamit ni Tae ang kanyang binti napigilan ng upuan ang kanyang mga sipa. Sinamantala ni Chol ang pagkakataon at tumama ang kanyang suntok sa mukha ni Tae at sa wakas nanalo ito sa laban pagkatapos ng ilang subok ngunit sa mata ng mga estudyante nanalo ito sa isang pagsubok lamang. At ngayon si Chol na ang boss ng paaralan at ginawa nito ang kanyang sariling patakaran. Tinukso din nito ang iba pang estudyante para sa katuwaan at nangolekta ng pera sa kanila at bukod pa binubuli nito si Tae sa paaralan. Bumili ito ng mamahaling regalo sa kanyang kasintahan gamit ang mga kinuha nitong pera mula sa mga estudyante. At isang araw nang tumanggi ang isang estudyante na magbigay ng pera kay Chol nagalit ito at nagsimula niyang bugbugin ito. At ang lalaking ito ay hinamon siya sa isang laban ng pagiging boss sa paaralan at ngayon si Chol ay hindi makatanggi sa hamon kaya naman kailangan niya itong tanggapin ng naayon sa kontrata ni Mr. Banggu na nakikita ang lahat mula sa itaas at nakangiti. Samantala si Kang at Sang ay tinignan ng mga larawan sa laban ni Chol at Tae at bukod pa sa mga larawan na ito ang mukha ni Mr. Banggu ay malabo. At ngayon sa araw ng susunod na hamon para kay Chol ay madali siyang binugbog ng lalaki at muli itong nagising sa silid ng konsultasyon. At ngayon kailangan itong manalo ulit kay Tae at pagkatapos ay sa isa pang bagong kalaban ito ng maraming pagtatangka ngunit ang kanyang paghihirap ay hindi magtatapos dito. At pagkatapos ng ilang sandali isang bagong estudyante ulit ang naghamon sa kanya na mas malakas at mas matangkad sa kanya. Kahit papano ay nagawa itong matalo ni Chol ngunit ang kanyang sariling kaibigan ay pinagtaksilan siya at sumali ito kay Tae na gusto ulit siyang labanan. Ngunit si Chol ay nagsawa na sa ganito at nais na nitong isuko ang lahat. Tumakbo ito sa lahat ngunit ang kanyang mga hamon ay sinusundan siya sa lahat ng oras. At upang maalis ang lahat nagpunta ito kay Mr. Banggu at hiniling sa kanya na tanggalin ang marka sa kanyang braso dahil hindi na nito kaya ang pagdurusa. Ngunit sinabi ni Mr. Banggu na ito ay paglabag sa kontrata at ito ang dahilan kung bakit kailangan niyang harapin ang kahihinatnan. Pinalabas niya ito ng silid upang harapin ito ang kanyang mga hamon at pagkaraan ng ilang sandali nakita ni Chol ang kanyang sarili sa tabi ng isang salamin kung saan nakakulong si Kim at samantala ang kanyang mga kalaban ay nakarating sa lugar at ginulpi siya ng husto. At sa sumunod na araw napansin ni Sang ang stamp mark sa lamesa ng kanilang kaklase at ang dalawa ay walang alam tungkol sa marka na ito. Samantalang nagtungo sila sa silid ng konsultasyon at nakita ang file na may pangalan na kontrata sa drawer ni Mr. Banggu. At sa loob ng file may pinirmahang kontrata ng dalawang estudyante na si Chol at si Kim ngunit ang mga pangalan na ito ay tila hindi pamilyar sa kanila na parang narinig lamang nila ito sa unang pagkakataon ngunit nakaramdam sila ng koneksyon sa mga ito. At bukod pa ang stamp ay naroon kung saan nakita nila ito kanina sa isa sa mga bakanteng lamesa. Nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Mr. Banggu sa loob ng kanyang opisina. Mabilis na nagtago ang dalawa sa likod ng lamesa ngunit tila alam ni Mr. Banggu na may nagtatago sa lugar. Isa pang guro ang dumating pansamantala at dinala si Mr. Banggu para sa isang mahalagang trabaho. At sa sumunod na araw ang kwento ng isang bagong estudyante ay nagsimula sa paaralan at ito ay si Sion na ang mga kwento ay labis na nagustuhan ni Mr. Banggu at kinilala niya ito sa harap ng buong klase. Sinabi ni Sion sa buong klase na ang kanyang ama ay nakatira sa New York at siya ay may kasintahan na nakatira sa Boston para mag-aral. At bukod pa mayroong chismis tungkol sa kanyang stalker at karamihan sa mga estudyante ay hindi naniniwala sa kwento ni Sion at tinuturing itong kasinungalingan dahil nagsasabi ito ng iba't ibang kwento sa lahat. At ngayon siya ay inimbitahan sa silid ng konsultasyon ni Mr. Banggu at binigyan siya ng isang diary bilang regalo. At ito ay kanyang diary at hiniling nito sa kanya na isulat ang pangalan dito. At bukod pa inimungkahi ni Mr. Banggu na isulat nito ang lahat ng bagay na gusto niya sa kanyang buhay at dahil kwento niya ito dapat ay maging maingat siya tungkol dito. Pinasulat nito ang panimulang talata doon mismo sa harapan niya at sinulat ni Sion ang tungkol sa kanyang kasintahan na napakagwapo at nakatira sa Boston para sa kanyang pag-aaral. Mahal na mahal niya ito at gagawin nito ang lahat para sa kanya at mahilig din ito sa artwork na sobrang gwapo na parang isang modelo. At bukod pa sinulat nito ang tungkol sa stalker na palagi siyang sinusundan kahit saan sa loob ng 5 taon. At nang matapos na itong magsulat ng masaya hiniling sa kanya ni Mr. Banggu na umalis at iwan ang diary at ngayon ay kailangan itong maghintay upang matupad ang kanyang mga pangarap.
At sa sumunod na araw ng abala ito sa kanyang imahinasyon, pumasok si Mr. Bango sa klase kasama ang bagong estudyante. Siya ay matangkad at magandang lalaki katulad ng nabanggit ni Sion sa kanyang diary. Ang kanyang pangalan ay Sok Pilho at kagagaling lamang nito sa Boston upang manatili kasama ang kanyang kasintahan na si Sion. Lumapit ito sa lamesa ni Sion at humiling ng tawad dahil sa pinaghintay niya ito ng matagal. At pagkatapos ng klase mabilis na pumunta si Sion sa silid ng konsultasyon para tanungin ng guro kung paano naging totoo ang isinulat nito sa diary at hindi ito makapaniwala ngunit tila nagustuhan niya ito. At kahit saan ito magpunta si Sok Pil ay lagi nitong kasama at inaalagaan siya. Ang mga estudyante ay nagsimulang maniwala sa kwento ni Sion at lahat sila ay humahanga sa magkasintahan ng husto. Si Sok Pil ay isang mahusay na gitarista at nagagawang makuha ang atensyon ng mga tao mula sa kanilang puso. Naramdaman din ni Sion na tila may palaging sumusunod sa kanya sa lahat ng oras at ito ang kanyang stalker na nakaitim na hoodie na binanggit rin ito sa kanyang diary. At isang araw dumating si Sok Pil at hiniling kay Sion na isulat ang kanyang kwento at kung hindi nito ipagpapatuloy ang kwento ay walang mangyayari sa kanilang buhay. Kaya naman nagtungo ito kay Mr. Bango sa silid at hiniling nito na gamitin ulit ang diary dahil nais ni Sok Pil na pahabain ang kwento. Ngunit sinabi ni Mr. Bango na ang kanyang regalo ay tapos na at ngayon ay kailangan nitong pumirma ng kontrata para magamit ang diary. Pumayag si Sion at ang kanyang daliri ay nasugatan at inilagay ang dugo sa papel upang pumirma sa kontrata. At mula sa araw na iyon nagsimulang magsulat si Sion ng kwento sa diary at nagsulat ito ng magaganda katulad ng pagdadala ni Sok Pil ng bulaklak para sa kanya at palagi siyang inuuna sa lahat ng oras. At isang araw nang nasa banyo ito narinig nito ang isang babae na hindi nirespeto ang propesyon ng pamilya ni Sion na labis nitong ikinagalit at isinulat nito sa kanyang diary na dapat mamatay ang babaeng ito at sa kanyang gulat nakita nito na ang babae ay tumalon mula sa rooftop at tinapos ang sariling buhay nito. Hindi ito gusto mangyari ni Sion at ngayon ay nagsisisi ito sa kanyang desisyon pagkatapos ay isinulat nito na alam ni Sok Pil na hindi gusto ni Sion ang babae na nagpatiwakal at ang bagay na ito ay dapat gumawa ng distansya sa pagitan ni Sok Pil at Sion at ang hiling na ito ay natupad din at si Sok Pil ay nakatayo sa harapan niya na may malamig na tingin sa kanya. At pagkalipas ng ilang oras pumunta si Sok Pil sa gilid ng rooftop at nais na tapusin ang kanyang buhay dahil ang buhay nito ay umiikot kay Sion at ngayon ay wala na itong dahilan para mabuhay. Ang lahat ng estudyante ay kinukumbinsi siya na bumaba ngunit hindi ito sumusunod sa kanila. At doon dumating si Sion sa lugar at hiniling nito na bumaba siya ngunit hindi sumunod si Sok Pil sa kanya kaya naman isinulat nito ulit na dapat siyang mahalin ni Sok Pil. At sa oras na masulat niya ito si Sok Pil ay bumaba at niyakap siya habang ang lahat ng estudyante ay nagulat nang makita ito at hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. At sa sumunod na umaga si Sion ay nagtungo sa silid ng konsultasyon at si Sang at Kang ay nakita siyang pumasok doon at kumuha rin sila ng litrato niya sa harap ng silid ngunit hindi siya lumitaw sa camera. At sa loob ng silid nais ni Sion na tanggalin ang lahat ng kwento na ginawa niya at nais nitong baliktarin ang lahat sa normal ngunit sinabi ni Mr. Bango na hindi ito maaari at pwede niyang baguhin ang bagay ayon sa kanyang kalooban ngunit hindi nito maibabalik ang nakaraan. Gayunpaman nang sinubukan nitong baguhin ang mga bagay ay mas lumala ito. At dahil nadismaya sa guro inihagis ni Sion ang diary sa isang apoy at nang bumalik ito sa klase nakita nito na sinusundan siya ni Sok Pil hawak ang sunog na diary. Tumalon ito sa apoy upang iligtas ang diary dahil ang buhay niya ay nakasalalay dito at kung wala ang mga kwento ay hindi ito iiral. Natakot ito nang makita ito ni Sion kaya nagsimula itong tumakbo at mabilis siyang sinundan ni Sok Pil. Dumaan ito sa conference hall at narating ang silid ng journal kung saan si Sang at Kang ay nagtatrabaho sa mga nawawalang tao sa kanilang klase. Si Sion ay natakot kaya naman nagtago ito sa likod ni Sang at malapit nang umatake si Sok Pil at nang humakbang ito papalapit ang stalker na may itim na hoodie ay biglang lumitaw at pinigilan si Sok Pil mula sa likuran. At sa pagsasamantala ng pagkakataon silang tatlo ay tumakbo papalayo sa lugar at iniwan ang dalawa para maglaban sa lugar. Narating ni Sion ang misteryosong salamin at tumigil doon at tila nag-iisip sa isang bagay. At doon lumitaw ang stalker at tila lumalabas na pinatay na nito si Sok Pil at ngayon ay papalapit ito kay Sion. At pagkaraan ng ilang oras pinakita si Sion na nakakulong din sa salamin at sa sumunod na umaga si Sang at Kang ay tinignan ng mga larawan ni Sok Pil sa kanilang laptop ngunit hindi nila makilala kung sino ito. At bukod pa nakita nila ang nasusunog na diary ni Sion kung saan nakasulat ang mga pangalan ng kanilang mga kaklase at kahit pa hindi pa rin nila maintindihan ang nangyayari dahil ang kanilang mga alaala ay tila binura. Mayroon din maraming clue sa harapan nila sa mga larawan at sa diary ngunit hindi pa rin nila maintindihan ang nangyayari.
At sa sumunod na araw pinakita si Chun na magiging susunod na target ni Mr. Bango at siya ay nagtatago sa loob ng banyo para sa paghahanda ng isang cheating material na gagamitin ito sa paparating na exam habang hinihintay siya ng kaibigan niya sa labas. At bago magsimula ang exam itinago ni Chun ang kanyang kopyahan sa loob ng kanyang damit at minarkahan nito ang mahahalagang paksa para sa kanyang kaibigan upang matandaan ito sa huling sandali. At nang dumating si Mr. Bango upang kunin ang exam pinagpalit nito ang mga upuan ng bawat estudyante at sinimulan ang pagsusulit. At pagkaraan ng ilang oras nakita ni Mr. Bango si Chun na nandaraya ngunit hindi ito nagsalita ng kahit na ano at naglakad lamang sa paligid. At pagkatapos ang kopyahan nito ay dumulas sa kanyang damit at bumagsak ito sa sahig. At bago pa malaman ni Mr. Bango ang papel na nahulog tinaas ni Koki ang kanyang kamay at inilihis ang atensyon ni Mr. Bango. Samantala kinuha ni Chun ang papel mula sa sahig at inilagay ito sa kanyang bibig upang hindi ito mahanap ni Mr. Bango. Alam ni Mr. Bango ang lahat ngunit hindi niya ito pinansin at pagkatapos nito si Kang ay nagtungo sa opisina ng admin upang makita ang mga tala ng konsultasyon. At doon nakita nito ang mga pangalan ng mga estudyante na nawawala nang biglang dumating si Mr. Bango at nahuli siya sa akto. Ngunit nailigtas ni Kang ang kanyang sarili sa pagsabi nitong nasa lugar ito upang magbalik ng ilang file sa drawer. Samantala nakipagkita si Chun kay Koki at pinasalamatan ito sa pagtulong sa kanya kanina sa pagsusulit. At doon lumapit si Mr. Bango at sinabi kay Chun na makipagkita ito sa silid ng konsultasyon. Alam ni Mr. Bango ang tungkol sa pandaraya ng kanyang estudyante ngunit hindi ito nagagalit sa kanila. At sa silid biglang nahulog ni Chun ang papel sa mesa at nakita ito ni Mr. Bango ngunit hindi ito nagsalita ng kahit na ano. At bukod pa inalok niya ito ng isang soft drink para maibsan ang kanyang lalamunan. Ininom ito ni Chun at pagkatapos ay sinagutan ng isang papel na binigay sa kanya ni Mr. Bango. At nakakagulat ang kakayahan sa pag-aaral ni Chun ay nadagdagan matapos nitong uminom ng soft drink. At mabilis nitong nakabisa ang lahat at mahusay na sinagutan ang mga problema at tinulungan din ito ang iba pang estudyante na lutasin ang mga problema at tila naging isa siyang henyo sa loob ng isang araw ngunit nakakaranas din ito ng mga side effects. At sa sumunod na araw nang mawala ang epekto ng soft drink bumalik ito sa silid ng konsultasyon upang humingi ng mas marami pang inumin kay Mr. Bango. Ngunit sinabi ni Mr. Bango na kailangan nitong i-declutter ang kanyang pag-iisip upang makatipid ng espasyo para lamang sa mahahalagang impormasyon at ito ay ang side effect ng inumin at nangangahulugan na makakalimutan ni Chun ang mga bagay na hindi importante sa kanya. Hiniling ni Mr. Bango kay Chun na uminom lamang ng isang lata sa isang araw at pinapirma din ito si Chun ng kaparehong kontrata gamit ang kanyang dugo. Pagkatapos ay nagtungo ito sa isang vending machine at kumuha ng inumin at pagkatapos ang kakayahan nito sa pag-aaral ay mas humusay at nagsimula itong gumanap ng mahusay sa exam. Kinaugalian nito na uminom ng isang lata araw-araw at pagkatapos ay nagpapakasawa sa pag-aaral sa buong araw. Ang kanyang marka ay nagsimula ring tumaas sa mga resulta sa card ngunit ngayon ay nakalimutan na niya ang ibang mga bagay tulad ng kung gaano karami ang nakuha nitong puso sa social media. At sa sumunod na umaga nang kumuha ito ng kanyang inumin mula sa vending machine nakasulat sa kanyang kamay na maaari lamang ito kumuha ng isang lata sa isang araw. Ngunit nakapagtataka hindi na rin ito maalala kung ito ba ang unang beses na iinom siya sa araw na yun o kung pangalawa na. At mula ngayon naaalala nito ang mga bagay sa pamamagitan ng pagsusulat nito sa mga sticky notes at isinulat din niya ang tungkol sa kontrata nila ni Mr. Bango. Si Chun ay nakalimutan na rin ang kanyang matalik na kaibigan at pati mga kaklase nito habang si Kang at Sang ay sinundan si Koki upang imbestigahan ang nangyayari kay Chun sa library. Nakita nila ito na uminom ng soft drinks at pagkatapos ay nag-aral ng husto at sinabi rin ng dalawa kay Koki na si Chun ay maaaring mawala katulad ng iba pang estudyante sa kanilang klase. Ang vending machine sa kanilang paaralan ay tila bago lang din sa kanilang mata at si Chun lamang ang gumagamit nito sa pang-araw-araw at ang kanyang bag ay puno ng inumin na ito at nang lumabas ito hindi na rin ito maalala ang daan pabalik sa kanilang bahay. At sa sumunod na araw hindi na nito maalala ang kanyang mesa sa klase pati na ang pangalan ng kanyang mga kaklase. At ang tanging bagay lamang na magaling siya ay ang paglutas sa mga problema sa pagsusulit na nagagawa nito ng mabilis. Pagkatapos ng pagsusulit nagpunta ito sa silid ng konsultasyon sa pamamagitan ng pagsunod nito sa marka na ginawa niya sa kanyang braso. Hiniling nito kay Mr. Bango na nais nitong ibalik ang kanyang alaala ngunit sinabi ni Mr. Bango na hindi na posible maibalik ang alaala niya ngunit maaari nitong makibasado ulit ang lahat. Sa pamamagitan ng kanyang tumaas na kakayahan maaari nitong matutunan ang lahat sa loob lamang ng kalahating araw. Ngunit sinabi ni Chun na hindi nito makakabisado ang emosyon na nawala sa kanya hanggang sa ngayon.
Kaya mula sa araw na yon inihinto ni Chun ang pag-inom sa soft drinks at nagsimulang gumugol ng oras kasama ang matalik niyang kaibigan ngunit nilabag nito ang kontrata nila Mr. Bango kaya nakulong din ito sa loob ng salamin. Samantala si Kang at Sang ay nag-post tungkol sa mga nawawalang estudyante sa kanilang klase sa isang bagong website. Pinag-usapan din nila ang mga ebidensya na makikita sa kanilang mga post. Pagkatapos ang kwento ni Dodoy ay nagsimula at ang kanyang kasintahan na si Jang-suk ay ang pinakagwapong lalaki sa buong paaralan ngunit nais nitong makipaghiwalay sa kanya dahil nakakita ito ng mas maganda kay Doey. Nagalit ang dalaga at hinayaan ito sa ibang babae sa pamamagitan ng pakikipaghiwalay sa kanya. At samantala si Kang at Sang ay nag-iimbestiga pa rin sa dumadaming bakanteng upuan sa kanilang klase. Nakita nila ang nakasulat sa isang bakanteng upuan na isinulat ni Chun sa bagay na nakakalimutan nito araw-araw. At dahil ito sa mga konsultasyon na nakuha niya kay Mr. Bango at sinabi rin ito ang matalik niyang kaibigan na si Koki ngunit nang magtanong ang dalawa kay Koki kung may kilala ba itong Chun sinabi nito na wala. Samantala si Doey ay nagpapaganda sa banyo upang mas gumanda nang bigla itong nakatanggap ng notification tungkol sa isang beauty app kaya binuksan niya ito at ginamit ang filter nito upang kumuha ng litrato. At nang lumabas ito at tinignan ng kanyang sarili sa salamin tila napakaganda nito tulad ng filter na yon sa totoong buhay. Kinurot nito ang kanyang sarili upang tignan kung siya ay nananaginip ba at hindi ito makapaniwala na mas lalo siyang gumanda. Ang lahat ng tao sa paaralan ay nagsimulang pag-usapan ng kanyang ganda at ang mga followers nito ay dumami at nagsimulang magtanong ang mga tao sa kanya tungkol sa pagpapaganda. At bukod pa ang kanyang ex ay bumalik sa kanya at humiling ng tawad dahil sa nakaraang pag-uugali nito. Nais ulit nito makipagrelasyon sa kanya at para dito lumuhad ito at nag-propose kay Doey. Pumayag ito at muling nakipagrelasyon kay Jang-suk ngunit bigla itong nakatanggap ng notification sa kanyang telepono na ang trial niya sa app ay magtatapos na. Kaya mabilis itong tumakbo patungo sa banyo kung saan natapos ang trial at si Doey ay bumalik sa kanyang orihinal na itsura. At doon nagpadala ito ng mensahe sa gumawa ng app na hayaan siyang bilhin ang opisyal na bersyon ng app. At bilang tugon hiniling na magtungo siya sa silid ng konsultasyon at doon sinabi ni Mr. Bango na kilala nito ang gumawa ng app at maaari nitong makuha ang opisyal na bersyon ng app. Ngunit para dito kailangan nitong pumirma ng kontrata pumayag si Doey at pumirma sa kontrata kasama ang kanyang dugo at nagbabala si Bango na huwag sirain ang kanyang telepono at huwag itong hayaang malobat o kung hindi ang kanyang itsura ay mawawala. At ngayon ang paglalakbay ni Doey sa kadiliman ay nagsimula na. At sa sumunod na araw muling naging sentro ang dalaga ng atensyon para sa lahat at patuloy nitong naiimpluwensyahan ang mga tao gamit ang kanyang itsura. At sa kaparehong oras si Sang at Kang ay naghanap sa drawer ni Mr. Bango upang kumuha ng anumang potensyal na ebidensya. Nang biglang sumakit ang ulo ni Kang at sinabi na ang refleksyon niya ay nakikipag-usap sa kanya. Hindi nito maintindihan kung totoo ba ito o hindi at sa kabilang banda ng kasama ni Doey si Yang-suk ang kanyang telepono ay nalobat at nagmadali itong mag-charge. Nakipag-away din ito sa isa pang babae na nag-charge ng telepono at nagbabago ang ugali nito dahil kapag namatay ang kanyang telepono ang kanyang atraksyon ay mawawala. At sa wakas nakatanggap ito ng socket plug para makapag-charge at nagbigay ito ng kaginhawaan sa kanya. Nakatanggap rin ito ng babala mula kay Mr. Bango na huwag hayaang mamatay ang telepono niya o kung hindi haharapin ito ang kahihinatnan. At pagkatapos nito nakita nito si Yang-suk na kausap ang ibang babae na ikinagalit nito at nagbuhos ng tubig mula sa itaas ng babae. At nang maglaon habang pinapaganda ni Doey ang kanyang sarili sa app lumapit si Kang at umupo sa tabi niya. Sinubukan niya itong tanungin kung may kakaiba bang nangyayari sa kanya ngunit hindi nagsalita si Doey ng kahit ano at umalis na lamang. Samantala si Sang ay nagawang kumuha ng litrato ni Doey upang maitala ito kung siya ay mawawala. At nang maglaon ng nasa banyo ito ilang babae ang lumapit sa kanya at hiniling sa kanya na ibigay ang kanyang telepono. Nais nilang kumuha ng litrato mula sa kanyang telepono ngunit tumanggi si Doey na gamitin nila ang kanyang telepono. At dahil dito ang mga babaeng ito ay sinubukan na kunin ang kanyang telepono nang sa pilitan at sa kaguluhan ng telepono ay nahulog sa sahig at nabasag at ang mukha ni Doey ay nagsimulang masira nang makita niya ito sa salamin. Sumigaw ito nang makita ang kanyang mukha at pagkatapos ay tumakbo kung saan ang lahat ay kinunan siya ng litrato. Pumunta ito sa conference hall at itinago ang kanyang mukha at sinubukan na mag-charge ng telepono. Nakarating si Sang at Kang sa lugar at sinabi sa kanya ang tungkol sa mga estudyante na nawala pagkatapos na pumunta sa silid ng konsultasyon kaya nagtanong sila kung ano nangyari sa kanya kamakailan. Pinakita ni Doey ang beauty app sa kanyang telepono at sinabi ang buong kwento at sinubukan ni Kang na kumbinsihin siya na siya ang diyosa sa kanilang paaralan at hindi na nito kailangan ng app.
Ngunit nang makita ni Dewey ang kanyang sariling mukha sa salamin muli itong natakot at nagsimulang tumakbo. Sinubukan din siyang pakalmayan ni Yang Suk sa pamamagitan ng pagpuri nito sa kanyang kagandahan at lahat sila ay nakumbinsi si Dewey na burahin ang app dahil hindi niya ito kailangan. Sumangayon si Dewey sa kanila at sa oras na burahin ito ang app nawala ito sa eksena at nahulog ang kanyang telepono sa lupa. Yumuko si Kang upang kunin ang telepono at kasabay nito lumitaw si Mr. Bango upang kunin ang telepono. At nang magdikit ang kanilang mga kamay nakita ni Kang ang lahat ng alaala ng mga nawalang estudyante. At sa sumunod na araw nang nagising si Kang sa kanyang pagkakatulog sa klase sinabi nito ang mga nakita niya kay Sang na pinakita sa kanya ang komento sa post ng mga nawawalang estudyante sa kanilang website. May isang humiling sa kanila na pumunta sa espesyal na klase sa kanilang paaralan upang malaman ang tungkol sa mga nawawalang estudyante. Si Sang at Kang ay hindi alam na ang kanilang paaralan ay may espesyal na klase at nang magtungo sila sa sinabing lokasyon nakita nila si Mr. Bango na nakatayo sa lugar at siya ang tao na nakakausap nila. At ngayon ay pinakita ang lahat ng estudyante na nawawala ay naroon sa espesyal na klase. At bukod pa isang guro din ang nakakaalam nito at isa itong programa na inilunsad ng paaralan at ayon sa kanila hiniling ng mga guro sa dalawa na burahin ang website dahil walang katotohanan sa mga post nila. At nang pareho silang umalis sa silid ng mga guro muling nagkaroon si Kang ng alaala at naririnig ang misteryosong ingay sa kanyang tenga. Nakita rin ulit nito ang kanyang refleksyon na nakikipag-usap sa kanya at sinabi nito na papalitan niya ang totoong Kang. Pagkatapos ay nagtungo si Kang sa kanilang silid at iniisip ang mga nawawalang estudyante. Naisip pa rin ito na may kakaibang nangyayari sa mga bagay na ito at muli itong nakipagkita kay Mr. Bango. Nagtanong ito sa guro kung ang mga estudyante na nakita niya kanina ay totoo ba o hindi at sinabi ni Mr. Bango na may isang paraan lamang para malaman ito at para dito kailangan sumama ni Kang sa silid ng konsultasyon. Kaya naman nagpunta ito sa silid at pinaalala sa kanya ni Mr. Bango kung gaano ito walang interes sa klase. Bagamat siya ang presidente ng klase hindi ito nagkaroon ng interes sa mga usapin ng iba at palaging ginagawang abala ang kanyang sarili sa kanyang pag-aaral nang hindi inaayos ang problema ng iba. At ngayon nang siya ay interesado na hanapin ang mga nawawalang tao nais ni Mr. Bango malaman kung ito ba ay curiosity o tugon ng kanyang responsibilidad. Tumugon si Kang na gusto lamang nitong hanapin sila dahil sila ay kanyang mga kaklase at sinabi ni Mr. Bango na kailangan nitong pumunta sa likod ng salamin para mahanap sila. Nagtakda ito ng timer na kailangan makalabas agad si Kang o kung hindi siya rin ay makukulong doon. Pumayag si Kang at pinapirma din siya ni Mr. Bango ng kontrata gamit ang kanyang dugo katulad ng iba pa. At sa sumunod na eksena nakita ni Kang ang kanyang sarili sa likod ng salamin at nakikita nito ang mga tao sa loob ngunit hindi siya nakikita ng mga ito sa labas. Naglakad ito sa lugar at nakita ang mga random na bagay na nakasulat sa pader tungkol sa kanyang klase at kay Mr. Bango. Naramdaman nito na may tila sumusunod sa kanya at nang tingnan niya ito nakita nito ang isang batang babae at sinabi ng bata sa kanya ang tungkol sa lugar na yon. At tila isa itong abismal kung saan ang isang tao ay madaling mawala at wala rin nakatira sa lugar na yon maliban sa ilang estudyante na laging nananatili sa isang klase. Sinabi ng bata na si Kang ay dapat umalis sa lugar na yon o kung hindi ang Peking Kang ang papalit sa kanya sa totoong mundo ng permanente. At balik sa paaralan natanggap ni Sang ang voice-over na iniwan ni Kang kung saan sinabi nito na makikipagkita siya kay Mr. Bango sa silid ng konsultasyon. At nang magtungo ito sa silid nakita niya itong sarado at nagtanong ito sa ibang babae tungkol kay Kang at doon lumitaw ang Peking Kang at nagsimulang makipaglandian sa kanya. Nag-iba ang pag-uugali nito hindi katulad ng isa kagaya na lang ng pagtayo nito sa mesa sa klase at nagsimulang sumayaw doon na hindi ginagawa ng totoong Kang. At bukod pa tinatago nito ang timer sa kanyang locker na nakita ni Sang sa silid ng konsultasyon sa nakaraan. Si Sang ay sigurado na hindi ito ang tunay na Kang kaya naman inabala niya ito at pagkatapos ay ninakaw ang timer mula sa kanyang locker. Nakikita ng totoong Kang ang lahat ng ito mula sa salamin habang tumakbo si Sang patungo sa salamin na yun dala ang timer. Mabilis na sumunod ang Peking Kang sa kanya at nagpatuloy humiling na ibalik sa kanya ang timer at labis itong nagalit habang hinawakan niya ito sa leeg gamit lamang ang isang kamay. Nagbanta si Sang na sisirain nito ang timer sa pamamagitan ng pagtapo nito ngunit sinabi ng Peking Kang na kapag nasira ito ang dalawang Kang ay mawawala magpakailanman. Nakita ito ng totoong Kang sa salamin nang biglang dumilim ito. Natakot si Kang para kay Sang kaya naman sinabi nito sa bata na ipakita ulit si Sang ngunit tumugon ng bata na hindi siya ang may gawa nito. At doon biglang lumitaw si Mr. Bango at sinabing si Kang lamang ang tanging makakapagligtas kay Sang. At para dito kailangan niyang hanapin ang lagusan sa madilim na mundong ito.
At nang magtanong ito kung nasan ang lagusan, tumugon si Mr. Bango na alam na niya ang sagot at naintindihan ni Kang na ito ay isang bangungot at magagawa nito kung ano ang gusto niyang gawin sa kanyang sariling panaginip, kaya naman inisip nitong umalis sa lugar na yon at ilang sandali siya ay bumalik sa paaralan kung saan hawak ng Peking Kang si Sang. Niresolba ni Kang ang palaisipan sa Peking Kang at sinabi na siya ay parte talaga ng kanyang sarili. Pagkatapos ay binuksan nito ang kanyang mga braso upang tanggapin ang bahagi na ito pabalik sa kanyang katawan. At sa pamamagitan nito nagising si Kang sa kanyang pagtulog mula sa nakakatakot na panaginip habang si Mr. Bango ay nakatayo malapit sa kanya at binaliktad ang lahat pabalik sa eksena kung saan nagsimula ang lahat. Si Sang ay kumuha ng litrato ni Kang habang siya ay natutulog at ang lahat ng nawawalang estudyante ay naroon sa paaralan na ligtas at namumuhay ng normal. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating series recap.